a member ng International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines. I hope you still remember him. Nagibisita natin siya dito for how many years? 3 years ago, 4 years ago. And then we talk lots of, sabi natin, inspiring words of wisdom at saka mabuhay-buhay. Nagibisita naman natin siya ulit. So let's welcome to our show, Reverend Kairos Bora. Yes, good evening. Yeah, good evening then, Reverend. Ikaw ay isang monke. Or sabi natin, Buddhist monk. Hindi Buddhist. Talagang monke lang. Monk from the International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines. Ang ibig sabihin niyan, kami yung mga monks na pinakamatanda way back 5,000 years ago na hanggang ngayon nag-exist pa itong organization namin all over the world. Hindi lang dito sa Pilipinas. So, international. Yes, all over the world. So, ano ibig sabihin ng bhakti? Ang ibig sabihin ng International Pure Bhakti. Bhakti means service. Yoga means relationship with God. Because even in the Greek words means lilihari. Lilihari means to bind yourself or to unite yourself with God. Ito ang ibig sabihin ng International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines. Reverend Carlos. Yes. Ano ang inspiration mo na maging monk? Marami akong inspiration sa buhay ko bago ako mag-monk. At marami akong katanungan sa buhay ko bago ako pumasok dito sa tinatawag na monk. Number one, ang tinanong ko sa buhay ko na dapat masagot ng kahit sino man, tinanong ko sa buhay ko kung sino ako, bakit ako nandito sa mundo, bakit ako tumatanda, bakit ako nagkakasakit, at ang last, bakit tayo natin umalis dito sa mundo. So, sa lahat ng mga katanungan ko sa buhay, nasagot dito sa organization na ito. Kaya binigay ko ang buhay ko for almost 40 years. 40 years ka na mo. Magpo 40 years na. Kasi I joined 1978 when I'm 17 years old. Now, I'm 53 years old. Wow. So, ilang taon ang isang binatilyo or isang tao bago maging monk? I mean, how's the process? How long would it take for you to be a monk? Okay, kung susundin ng monkhood, kailangan pag pinanganak ka, 6 years old ka pa lang, mag-umpisa ka na. Katulad ng organization namin, we have a center all over the world. Mayroon kami mga center na kung gusto ng mga tao mag-aaral ng pagka-monk, pwede kayong mag-aaral. Pero yung mga bata, ikinitrain pagsisimula ng 6 years old. 6 years old pa lang? Opo, kasi ang kailangan, yung mga bata, yung kanilang mind, pure. So, ititrain sila na maging monk. Maraming paraan. Unang-una, sila ay itinitrain ng mga teacher, guru, na kung paano sila maging monk. Maraming proseso. Kaya kanina pinag-usapan natin sa likod na ang mga proseso, kailangan ang isang monk, may mga regulative principle na susundin. Oo, isasabi mo, for Regulative principles of being a monk. Yes. Sige, usapan din. So, yung una, Number one, ang isang foundation ng relihiyon para maging matatag, katulad ng isang bahay. Ang isang bahay ay may 4 na haligi. Itong 4 na haligi na ito, pag matatag, ang foundation ng iyong buong bahay ay magiging matatag. Yes. Ganon din sa monkhood. Ang foundation number 1, ang foundation sa religion na tinatawag ay truthfulness. And the other one is cleanliness, austerity, and mercifulness. Okay. So, yan yung mga foundation. Then, may tinatawag na practical sa ating pamumuhay na kami mga monks, may 4 kaming sinusunod. The 4 relative principle. Okay. Number 1, no intoxication. Oh, so when you said no intoxication, walang No drinking wine, coffee, drugs, or sa katulad ko, I'm not drinking soft drink. Even soft drink, I'm not drinking. How about tea? Tea, pwede ka uminom yung mga herbal. Pero yung tea na katulad ng mga Lipton cha, hindi ka pwede. How about milk? We drink milk because ang milk, yun ang sustenance ng aming body. So, yun ang number 1, no intoxication.
Kaya kasi itong intoxication na ito ay nakakasira ng katawan ng tao. Kaya nga ang tao, maraming vices. Ito sa pamamagitan ng vices, ito ay sinisira ang katawan nila. Nagiging unhealthy sila. So, hindi healthy yung kanyang lifestyle. Hindi. Kasi naniniwala kami pag nanigarilyo ka, isang sigarilyo, 8 taon ang buhay mo ang mawawala. Sinusunog mo ang baga mo, sinusunog mo ang Wala pera mo. taon, ha? Yes. Ang sa asakwan. Okay, sige. Tingnan mo makita mo, di ba may mga propaganda, na pag ikaw ay naninigarilyo, talagang cancer ang lalasan na. Maraming sakit. Oo, Maraming sakit. So, sa pamamagitan nito, na regulative principle, pag inalis mo ito, magiging malinis ang iyong panloob at panlabas. Number 2, Ito lang ang finish na naputis mo, Reverend. number 2, meat, fish, or egg. In other words, kami mga monks, we're not allowed to eat meat, fish, or egg, or even onion and garlic. Ang sasarap naman nun, ay huwawa naman kayo. Kasi kami mga monks, Hindi mga tayo ng fried chicken, ng lechon. kasi ang filosofiya namin, wala kaming karapatan pumatay kahit lamok, ipis, hindi ko makakagawa. Ay, hindi naman siya pupatay noon eh, kasi sila po patay matadero. Kahit na hindi kami pumatay, pag halimbawa sa krimen, hindi ka na pumatay, kasama ka sa pagpatay, you are also Kasi accessories for that. Kaya napakatindi ng munghi, pag pinag-usapan mo, sa mga principle, makikita mo talagang stricto kami mga munghi. Kaya nga, yun ang principle namin, hindi kami kumakain ng karne, isda, ilong, baboy, manok. And number 3, no illicit sex activities. Kami mga monks, mag-isip lang ng masama, kasalanan na. Para na rin kami ng-sex ng actual. Which is the Bible, di ba? Kasi, kailangan, di ba nabanggit ko sa inyo, ang quality, ang 4 pillars of religion is cleanliness, truthfulness, austerity. So kami mga monks, nagpa-practice ng austerity. And lahat na sila ng mga priest or kahit anong mga grupo, kailangan mag-practice ng celibacy. Kasi ito yung pananaw ng isang missionary para maging matatag ang kanyang alipin sa relihiyon. And number 4, no gambling. Ang pagsusugal ay hindi maganda. Akala natin ang sugal, nagsusugalan tayo ng loto, baraha, o kahit anong sugal. Pero yung sinusugal natin yung sarili natin, nakaalam natin lahat, alam na natin. Kasi sabi nila, hindi, wala naman, patay na naman kami nagtutungit eh. Pero kaya kami mga munghi, pag namatay, hindi kami pinaglalamayan. Ibig sabihin, pag namatay, halimbawa namatay kami ngayon, agad-agad, ikikremate yung katawan natin. Okay. Kasi para wala nang patutungit. Hindi lang yun, kasi ang namamatay lang, yung katawan. For the soul, there is no birth nor death. The soul is eternal, not undying. Ang katawang lupa, pag namatay, katulad natin ngayon, nag-uusap tayo, nandiyan si Mang Dali. Hindi natin pwedeng sabihin na wala si Mang Dali. Kaya siya nataupo, in-interview ako kasi may consciousness. In other words, ang namamatay lang yung katawan. Pero yung espiritu may buhay, hindi namamatay. Kaya pag may pinaglalamayan, sasabihin natin, namatay si Pedro, pero nandiyan pa rin si Pedro. Sino yung umalis sa katawan? Ang umalis yung espiritu. Kaya nga, ang tradisyon namin, maski ngayon, marami ng cremation. Pag namatay kami mga monks, para hindi na iuudin, kasi naman magiging abo, magiging lupa, kailangan i-cremate. So, yun ang proseso ng mga munghi. So, ito yung kaya sinabi ko sa inyo, yung 4 na regulative principle na sinusunod namin bago maging munghi. No intoxication, no drinking wine, coffee, or drugs. No illicit sex. Hindi masama mag-asawa. Pag kami mga munghi, hindi namin kaya, lalabas kami at mag-aasawa. Kaysa maging munghi, matapos nagtatago, hindi naman sinusunod yung principle. And number 3, no illicit sex activity. Maraming kasalanan itong ating utak. Actually, nagkakasalan tayo. Kaya nga, pag-isip ka lang ng masama, para ka namin nag-sex na actual. So, kaya kailangan, ang iyong utak, kailangan maging malinis. And number, yung nga sinasabi ko sa inyo na talagang stricto kami sa pamamagitan ng ganitong principle. Then, pag nasunod nyo na po ito, pwede na kayong maging munghi. So, sabihin, you are committed na. So, yun. That means you are a devotee. Devotee na. Na-observe ko ang mga munghi, no, kasi ibang bansa.
ay walang buhok. Opo. Talagang kalbo. Bakit po? Talaga pong kinakalbo ang mga munghi kasi itong ating buhok, ang tinatawag nito, ito ay mga excess ng ating katawan. Lahat ng mga excess ng katawan, kuko, buhok, kulangot, tutuli, yung stool, yung ating mga hindi binabawas na gagaling sa katawan natin, itong consider nito ay isang stool ng katawan. Cleanliness is next to godliness. Unang-una, kahit isang buhok, pag namatay tayo, wala tayong nadadala. Kaya nga, it's a sign of vanity. Yeah, oo. Kasi kung may buhok ka, magsishampoo ka pa, mag-conditioner pa, tapos dami pa, dahil pa. Opo. Kung wala, sige lang. Oo, pwede ka na magsusuklay, may gastos pa sa siya. Oo na, great. So, yun ang ibig sabihin ng mga munghi, kinakalbo kami. Pagkatapos, yung 4 na purigative principle na dapat malaman ng tao na kailangan susundin ito. Kaya nga, hindi basta-basta. Mayroon nag-interview sa akin sa ibang lugar, sabi niya, anong pagkakaiba mo? Kami, missionary, I'm a pastor, sabi niya, and I'm a priest. Sabi ko, walang pagkakaiba, lahat tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Iba-iba lang ang practice natin. Kaso lang, katulad ng sabihin natin ngayon, sabi nila, hindi ko kaya yung pinapractice niyo kasi bawal ang inom, alak, sigarilyo, pagkain ng karne. Katulad ng iglesia, di ba, bawal ang dugo. Pero kumakain pa rin sila ng baka, isda, may dugo pa rin yun. Katulad ng sabalista, bawal daw ang karne. Pero kumakain pa rin sila ng chicken at saka ito. Pero may talaga sila viewers talaga. yes, katulad ng Muslim, bawal daw ang baboy, pero kumakain pa rin ng manok, baka, isda. Kami mga munghi, talagang sagrado ang buhay. Talagang totally. Totally abstain from this, yung mga living entities. Kasi kami mga munghi talagang sagrado ang buhay sa amin. So, ano na kinakain ng buhay? Kumakain na po kami ng mga gulay. Kasi ang gulay, may buhay rin po ang gulay, pero ang buto ng manok, hindi ko pwede itanim. Pero ang gulay, pwede mong itanim ang buto. Kaya nga, pag itinanim mo yung buto ng gulay, marami ka po. May buhay rin ang gulay. Pero kailangan, ang lahat ng kinakain, inaalay sa Panginoon. Kasi pag hindi mo sininalay, kumakain ka sa kasalanan. Kasi wala tayong pag-aari dito sa mundo. Lahat ng bagay ay pag-aari ng Panginoon. Kaya nga, everything that you eat, everything that you do,